Mga kabunyog, may ilan lang akong ililinaw. Unang-una, ang kaso kasing pinag-usapan sa COMELEC, violation ng election laws. Ibig sabihin, election offense. Yan yung pinag-uusapan doon. Ngayon, ang nag-iimbestiga kasi sa mga ganyang kaso, lalo usapin ng SOSE, yung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, mayroon silang departamento o division sa loob ng COMELEC, ang tawag doon, Political Finance and Affairs Department. Political Finance and Affairs Department. Yung department na yun ng COMELEC ang nag-imbestiga sa kaso ni Marcoleta. Ngayon, pinaliwanag ko na yan kahapon, kung napanood niyo yung mga talakayan ko, ang sabi ko, ang desisyon ng COMELEC, hindi na daw hindi liable si Marcoleta doon sa election offense na criminal case. Kasi dinicriminalize na. Pag sinabi natin mga kabunyog na dinicriminalize, ibig sabihin hindi na pala siya kasong kriminal. May bago na daw kasing batas, Republic Act, ano ba yon? 9951 ba yon? May bagong batas ang COMELEC, ay ang Kongreso. Matagal na itong batas na to. Ngayon, sa bagong batas na yan, mga kabunyog, dinicriminalize na ang election offense na yan. Republic Act 71666. Anong taon pa ba ito? 1991. 1991 na batas, dinicriminalize na. So ngayon, akala nila libredo na si Marcoleta. Hindi. Hindi mga kabunyog, mga kababayan. Ipapaliwanag ko kung bakit. Unang-una, bakit hindi libredo si Marcoleta? Ang sabi ng COMELEC sa desisyon nito, hindi na siya pwedeng kasuhan ng kasong kriminal. Pero, pwede pa rin siyang maging liable administrative. Ang problema ng administrative, ang pwede lang dyan, pwede siyang pagmultahin. Pagmultahin. So, ibig sabihin, ang penalty niya na hindi na kulong. Fine na lang, multa. Kasi administrative na lang. Yan yung pero ano't ano man, ibig sabihin, may nagawa pa ring krimen, ay may nagawa pa ring paglabag o offense si Marcoleta. Hindi na nga lang siya maituturing na kriminal sa election law, sa election offense. Yan yung desisyon ng COMELEC. Ang sabi kasi, may bago ng batas, 7166, hindi na daw kriminal yung ganon. Alin yung yung hindi pag-declare ng SOSE, yung hindi pag-disclose. Kasi yun yung issue dun yung hindi niya dinisclose. Pero, mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi pa ligtas si Marcoleta? Unang-una mga kabunyog, ang desisyon ng COMELEC, hindi lang siya pwedeng kasuhan ng criminal case kasi wala nang kasong kriminal tungkol sa hindi pag-disclose ng SOSE, hindi na siya criminal case. So yun lang naman ang nalusutan diyan ni Marcoleta. Pero pwede pa rin siyang kasuhan ng iba, administrative, mapagmulta. At hindi lang yan, ipapaliwanag ko na pwede rin siyang kasuhan ng perjury. Pero hindi na yan election offense. Sa ombudsman na yan. Perjury. Ano ba yung perjury? Ay kasi nag-declare ka sa SOSE mo na wala kang donations na natanggap. Yung pala mayroon. So ibig sabihin, liable ka pa rin ng perjury. Kaya hindi pa siya ligtas. Ligtas lang siya doon sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Yung full disclosure ng mga campaign contributions at expenditures. Pero ligtas lang siya doon sa kasong kriminal. Sa administrative, hindi pa rin. At ang isa pa nga, tulad ng sinasabi ko, yung sa COMELEC, hindi lang naman COMELEC ang na-violate niya hindi lang election law. Yung mismong perjury, ang perjury revised penal code yan, at kasong kriminal yan. Hindi na yan COMELEC. Hindi na yan nakadepende kay Garcia. Kasi nagsinungaling ka sa SOSE mo. Hindi mo sabi mo walang donation. Nang nag-subscribe siya and sworn, sabi niya walang donations. Ayun naman mayroon. So hindi na 'yon as election offense, kundi sa revised penal code na.
kasong kriminal na yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ililinaw ko lang ang nakaligtas si Marcoleta sa tulong ni Garcia, yung Section 109 ng Omnibus Election Code, yung kasong kriminal na hindi mo dineclare ang ang sasusi mo. Pero ang sabi ng COMELEC, ang rason kasi doon, hindi naman criminal na yan, administrative na lang. Okay, nakalusot ka doon. Nakakuha ng palusot sila doon, sila Garcia. Ang nakakaano nga doon, nakakadismaya doon, ang tagal-tagal nilang inimbestigahan, ngayon lang nila sasabihin na wala namang kasong kriminal na yan kasi repealed na yan. Ha? Ngayon nyo lang sasabihin yan. Ha? Parang bigla kayong nakakuha ng palusot. Anyway, yung perjury, ibig sabihin yung nanumpa ka under oath, tama si parang falsification under oath, hindi na yan election law offense. Hindi na ano na yan? Revised Penal Code. Ibig sabihin, kasong kriminal. Pwede na yan isampa sa ombudsman. Ombudsman na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi pa rin ligtas si Marcoleta. Hindi pa rin siya dyan ligtas. Ang isa pa dyan, pwede siyang kasuhan ng graft. Pwede siyang kasuhan ng graft. Bakit? Ay tumanggap siya ng tumanggap siya ng donations eh. Hindi naman dito dinideny ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations. Inamin niya na eh. Inamin niya, tumanggap ka ng donations. Ang problema, ang isa sa mga donors niya na dineclare niya, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, napakaraming mining claims. Kumbaga marami siyang kontrata sa gobyerno. Yung nag-apply siya ng mga mining claims. Sa Tawi-Tawi, sa Sambales yata, mayroon. Yun ang isa sa campaign donors niya. O di ibig sabihin, graft yun. Kasi tumanggap ka ng ng mga donation sa isang tao na maraming kontrata sa gobyerno. Di obvious yun, obvious yun, graft yun. Ano na naman yun? Sa ombudsman na naman yun. Kasong kriminal yun. Hindi na naman yan COMELEC. Kaya, pwedeng lumusot ka sa COMELEC, pero sa isang banda, hindi ka lumusot sa ibang kaso. Perjury, revised penal code yan. Criminal case din yan. Graft, sa ombudsman na naman yan. Kaya dito, mas maganda to sa ombudsman na lang talaga kasi at least kay Boying Rimulya yan. Ito kasing si Garcia, wala na. Hindi nakapanipaniwala ito. Hindi nakapanipaniwala. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang nalusutan lang, ulitin ko, kung nalusutan lang ni Marcoleta yung election of crime, yung krimen sa election law, yan yung nalusutan niya. Kasi sabi ni Garcia ng COMELEC, yung desisyon ng COMELEC, wala ng criminal offense, hindi na krimen kapag hindi ka nag-disclose ng sosi mo, hindi mo dinisclose sa sosi mo, decriminalize na yan. Hindi na siya crime. Ano na lang siya? Administrative offense. Ibig sabihin, liable ka na lang administratively. So, ang sabi ng COMELEC, pwede pa rin siyang kasuhan, pero administrative na lang. Pero hindi ligtas. Kasi nga, sa ibang departamento, ibang sangay ng gobyerno, sa ibang batas naman, liable siya. Perjury. Pangalawa, graft. At ano ang problema doon? Ang problema doon, inamin niya na doon sa sinubmit niya sa COMELEC. Ay di ba yung depensa niya sa COMELEC, tumanggap daw siya talaga ng donations. At ang donor niya, 3. Yung isang nag-apelyido Viray at saka yung isa, yung isa pa? Espiritu yata. Tapos si Mike Defensor. 3 ang dineclare niyang mga donors. So ibig sabihin, tumanggap talaga siya ng donations. Inamin niya. Ang depensa niya lang, nang tinanggap niya yon, hindi pa campaign period. Kaya hindi pa siya kandidato. Okay. So, tumanggap ka pala ng donations. Tapos ang mga donors mo pala, may mga kontrata sa gobyerno tulad ni Mike Defensor. Ay, di graft yan. Pasok yan sa graft. So, ibig sabihin, ibig sabihin yan mga kabunyog, inadmit mo na yan doon sa sinabmit mo sa COMELEC eh. Kasi yung defense niya sa COMELEC, tumanggap ako ng donations. Ito yon. Ang mga donors ko, ito, sila Defensor, yung isang nag-apelyido'y Viray, pero tinanggap ko yan, hindi pa ako kandidato kasi hindi pa campaign period. Okay. Pero, liable ka na sa graft.
Kasi yung ating anti-graft law, hindi naman sinabi doon na kandidato ka. Hindi. Kapag tumanggap ka tumanggap ka ng donations o gift nga ang term na ginamit gift. Sa panahong opisyal ka pa ng gobyerno. Opisyal ba siya ng gobyerno yon? Yes. Congressman siya, sagi party list. 'Di ba? Opisyal ka ng gobyerno, tumanggap ka ng gift. Oh, 'di ba? Opisyal ba siya ng gobyerno noon? Yes. Kasi ano siya noon? Sagi party list congressman pa siya noon sa 19th Congress. Oh, kahit hindi ka pa kandidato kasi ang depensa niya Piñera Doctrine. Okay, hindi ka pa kandidato, pero opisyal ka ng gobyerno. Tapos tumanggap ka ng gift. Oh, di graft 'yon. Graft 'yun. Sabi pa nga ni Ping Lacson, indirect bribery. Oh, usok pa doon. Kaya marami pa rin. Hindi pa rin siya hindi pa rin ligtas. Hindi pa rin ganap na ligtas si si Marcoleta. O kaya akala ni Garcia na solusyonan na 'yon. Hindi. Kaya nga, mga kabunyog, mga kababayan, si Senadora Leila de Lima, ngayon ay congresswoman, ay nanawagan na kailangang imbestigahan at patuloy ipursu ang pagkaso kay Marcoleta. Yan. Si Congresswoman Leila na yan, Si Congresswoman Leila de Lima na yan. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, dapat ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa pagkaso kay Marcoleta. Kasi inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations Inamin niya yun. Yun ang depensa niya doon sa COMELEC Ang sabi niya, tumanggap ako ng donations. Bago ang campaign period, 75 million tinanggap niya. Sa 3 tao, si Mike Defensor, nag-donate sa kanya. Yung isa, Espirito, at saka yung isa, Biray ang apelyido. Hindi ko na lang natandaan ang mga pangalan. Inamin niya yun. Kaya lang sabi niya, hindi naman ako liable sa election offense kasi hindi naman ako kandidato. Applying Piñera Doctrine. Nagiging kandidato ka lang kapag nagsimula na ang campaign. Ay natanggap niya daw yan, mga January yata, 75 million. So ngayon, inamin niya yon. So ibig sabihin, admission na yon kasi sinubmit niya sa COMELEC yon at sinumpaan niya rin yon, subscribe. So yun na yung gagamitin laban sa kanya ngayon. So tumanggap ka pala ng donations 75 million. Hindi ka pa kandidato ka mo. Pero congressman ka naman, party list. Kasi congressman pa siya. Noong tinanggap niya ang gift na yon o donation, congressman siya. Di ka liable siya sa graft. Liable siya sa graft. Liable din siya pwede pa rin siyang liable sa indirect bribery. Sabi nga ni Lacson, si Leila, sabi niya, liable siya. Liable siya sa graft. Mayroon pa ngang iba liable pa siya perjury. Bakit perjury? Kasi nung una, sumumpa na siya sa sosi niya. Sabi niya wala siyang natanggap na donation o contribution. Sabi niya, yung pala mayroon. Di nagsinungaling ka, perjury yan. Kaya si Congresswoman Leila de Lima ang naglabas kaagad ng reaksyon. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, dapat ipursu yan. Ito, sabi ni de Lima pushes probe into Marcoleta's 75 million donation despite COMELEC clearance. Ibig sabihin, wag na tayo sa COMELEC. Wag na yung COMELEC na yan. Wala kang maaasahan dyan. Posibleng totoo yung sinabi ni Senador Ping Lacson na napipressure ang COMELEC ng isang makapangyarihang interest group. Di wag sa COMELEC. Ibig sabihin, ang kaso kasi sa COMELEC, election offense. Ang pinag-uusapan na nating kaso, graft, perjury, indirect bribery. Saan na yan papasok? Sa ombudsman na yan, kay Boying Rimulya. Kay Boying Rimulya na yan. Ay, sa tingin ko naman. At saka yan, yung mga yan, talagang mga crime yan, krimen yan. Yung kasing sa COMELEC, ang sinasabi ni Garcia, ang sinasabi ng COMELEC, liable pa naman, pwedeng liable pa naman si Marcoleta, pero na lang, administrative. Kasi hindi na crime ang election offense. Yung hindi pag-declare ng SOSE ay administrative na yan. Na-repeal na daw
yung Section 109 ay naamendahan na ng Republic Act. Ayun, sinabi ko kanina. Pero tandaan natin, dito sa mga sinasabi ko, hindi na pang COMELEC ito. Huwag na tayo sa COMELEC. Ombudsman na. Perjury, graft, indirect bribery. O yan. Sinong nagsabi? Si Laila de Lima. Si Laila de Lima, sabi niya, sa BIR, narinig ko yung paliwanag na hindi liable si Marcoleta sa BIR kasi ang nagbabayad dapat ng donor's tax yung donor. Ibig sabihin sila Mike Defensor. Sila Mike Defensor ang dapat magbigay ng donor's tax. Ang liable sa pagbibigay ng donor's tax ay ang donor, hindi yung donee. Ang donee kasi recipient, hindi siya. Ang magdi-declare na nagbigay siya ng donation at magbabayad siya ng tax yung donors. Ang linilinaw ko lang, si Congresswoman Laila de Lima nananawagan, ipagpatuloy ang investigasyon kay Marcoleta at kasuhan siya ng ibang kasong pwedeng isampa kahit na may clearance na siya sa COMELEC. Kasi kumbaga pinalibre siya ng COMELEC doon sa election, yung Section 109 ng Omnibus Election Code. Ang sabi ng COMELEC, hindi na yan crime. Administrative offense na lang yan. Magmumulta lang. Pero sige, pero ang isa namang nagawa doon ni Marcoleta na napalagay siya sa alanganin, bakit nalagay sa alanganin si Marcoleta? Dahil doon sa kaso niya sa COMELEC, ang depensa niya, nag-submit siya ng sagot. Ibig sabihin, yung sagot na inano niya doon, admissible na yon laban sa kanya. Anong sabi niya? Tumanggap talaga siya ng donation. Ang nagbigay sa kanya ng mga donation, sila Mike Defensor at saka yung isang nag-apelyido Viray, saka Espiritu yata. Tinanggap niya yan, mga January yata, 2025, hindi pa daw siya kandidato. Kasi ang kandidato daw, nag-i-start yan pag kampanya na, Peñera Doctrine. So, hindi siya liable sa election offense, sabi niya. Pero inamin mo, tumanggap ka pala ng donations. Anong kaso mo? Graft. Tumanggap ka ng donation. Liable din siya sa indirect bribery. Bakit? Sabihin niya pang walang kapalit yon, pero ang indirect bribery, ang definition niyan, kapag opisyal ka ng gobyerno, tumanggap ka ng gift, kahit walang kapalit or agreement or kasunduan. Ano yan? Indirect bribery na yan. So, bakit? Ay, congressman siya nang tinanggap niya yan. Nang tinanggap niya yan, congressman siya sa party list. Kaya sabi ni Laila, liable yan. Ipurso pa rin ang kay Marcoleta. Kasuhan kung dapat kasuhan. Yan. Suportahan natin si Congresswoman Laila de Lima. Kaya tama yan. Ang isa pa, perjury. Bakit? Nung una, di ba, yung original niyang sose, wala siya doon na dineclare na donation. Pero subscribe and sworn din yun. Tapos ngayon, inaamin niya, tumanggap siya ng donation. O di pa, nagsinungaling ka doon sa una mong, yung original niyang sinubmit na sose. Di ba? Sworn din yun eh. Sinumpaan niya rin yun. Tapos nagsinungaling pala siya doon. Bakit nagsinungaling? Ay di ba ngayon, inaamin niya na tumanggap siya ng donation. Kaya lang, natanggap niya yan January na, hindi pa daw campaign period. Di tumanggap siya ng donations. Nung una, sabi niya hindi. So, perjury yan. So, ulitin natin. Ang mga pwedeng kaso kay Marcoleta, perjury, indirect bribery, graft. Mga kabunyog, Kaya, kahit pinaligtas siya ni Garcia doon sa COMELEC, doon lang yun sa kaso niya sa COMELEC. Kasi, malamang, sabi nga ni Senador Ping Lacson, na-pressure ang COMELEC dyan kasi may makapangyarihang, ma-influensyang interest group. Alam nyo na kung ano yon na nagpe-pressure sa COMELEC. Okay, napalusot ni Garcia, pero hindi pa. Marami pa siyang pwedeng kakaharaping problema. Mga kabunyog. Kaya tama si Congresswoman Laila de Lima. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.